Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Welcome mga papa. So nandito na naman tayo sa isa na namang episode ng Tatayhood. So ano bang atin ngayon, Ingo? Ang ano mo sa atin? Wala naman. Ano lang kasi, paano ba? Meron kasi akong naka-interact ngayon na mga kids. Mga toddlers lang sila. Tapos, ano tawag doon? Hindi ko sigurado kung tama ba na sinasanay yung bata na magkamay ng anak pag kumakain. Ay, sorry. Tama ba na alam din ng anak kung paano kumain gamit yung kamay? Kasi ngayon kasi medyo ano siya nandidiri siya sa texture sa pagkain niya. Pero kinakain naman niya kapag sinusubuan. Tsaka ano tawag doon, yung particular na bata kasi na yun, mahilig siyang humawak ng mga colors. Yung mga arts. Tsaka, pero, ang problema sa kanya is, medyo nangaagaw siya ng nangaagaw siya ng mga laruan. Kaya, iniisip ko yun. Sige. Pero ito kasi, Ingo, dahil sinabi mo nga yan na, yun nga ngayon, dinadakot niya yung pagkain niya o kaya nangaagaw siya ng laruan. Ang karaniwan na sinasabi kasi ng mga tao dyan, bata pa naman yan. Hindi na niya maalala yan. Tsaka bata pa yan, makokorek pa yan. Bata pa yan. Puro ganun bata pa yan. Ano yan? Okay lang yan. Bata yan So, siguro i-segue ko na sa topic natin. Sige. Totoo ba yung ganito? Kasi ang gusto kasi namin pag-usapan ngayon sa mga nakikinig, gusto kasi namin pag-usapan ngayon is yung early years ng mga bata tsaka yung parenting style natin during the early years ng mga anak natin. So, yan siguro ito yung mga panahon na ngayon. Ito yung mga panahon na infant to toddler, no? Yung mga early years Ako, sa tingin ko, medyo mahirap din kasi magkaroon ng early parenting or maging aware sa mga ganito na wala kang either nababasang libro, napapanood na videos, or kahit anong guide para sa early parenting. Kasi katulad ng mga napag-usapan natin sa mga first few episode, yung parenting style kasi natin ay hango kung paano tayong pinalaki. Yun kagad yung yan yung muscle memory natin na pinalaki ako ng ganito, so baka may sense of normal pride or baka tama naman tong ginagawa. Kasi ang magiging katwiran mo diyan, ako ganito ako pinalaki. Okay naman ako okay na ako ngayon, ano na nga ako, may business na nga ako ng pagka-crab ngayon sa bahay, na sumosobra ng ammonia yung tubig. Hindi, I mean, kumbaga, maisip mo na parang, ako pinalaki ko ng parents ko, I turned out to be okay. Tapos, bakit hindi ito yung gagawin kong pagpapalaki sa anak ko kung ano yung pagpapalaki sa akin ng magulang ko? And ito lang yung alam ko Hindi naman ako tinuruan kung paano magpalaki ng anak ng ibang paraan. Ang natutunan ko lang is kung ano yung nakita kong ginagawa ng parents ko. Oo. So, tsaka yan din, go. Sorry. Siguro yan din yung yun din yung
napag-uusapan din natin dati na gentle parenting. Kasi sa malamang sa ating sa ating generation, iba yung pagpapalaki sa atin nung bata tayo versus kung paano tayo nagpapalaki ng anak ngayon. As in, start may mga gentle parenting pang nalalaman. So, ako, to be honest, medyo naninibago din ako sa gentle parenting kasi kailangan din maging conscious sa emotions ko na hindi ako galit, dapat parang gentle, yun nga, gentle lang magpapagalitan yung bata or pagsasabihan. Pero tsaka especially yung nung panahon natin na medyo sexist tsaka medyo may discrimination tungkol sa mga third gender. Like for example, pag lalaki ka, sabihin sa'yo, huwag kang iyak. Sige ka. Magiging katulad mo si Tito Ben na bakla. Ganon. Tsaka yung tipong nung bata tayo, siguro ito malilink din to dun sa nakaraang episode natin yung kung bakit yung mga tayo, lumaki tayo na hindi tayo sanay magpakita ng emosyon. Oo. Yung tahimik lang. 'Di ba yung last episode natin, well hindi pa yung na-release niya, pero by the time na-release tong episode na to, na-release na yun. Yung last episode kasi natin is parang tinatry nating isipin, bakit nga ba ganun tayo yung mismong mga tatay din natin ganun na parang gusto kong magpakita ng emosyon sa anak ko or gusto nilang magpakita ng emosyon sa anak nila pero hindi nila maipakita. Kasi parang ewan ko, parang hindi sila emotionally secure, tingin ko Kasi siguro lumaki sila na sinabi na, I love you. Pambakla lang yan, pambabae lang yun, kalalaki mong tao. Di ba yung mga tatay ganun? Nung panahon natin. Kahit ngayon siguro, sabihan ko yung tatay ko ng I love you, sabi lang sa akin, magkano utangin mo? Ganun. Di ba? Pero ayun, sa mga listeners, kayo naman, mag-share naman kayo dito sa mga social media namin o kayo dito sa Spotify. Ano yung childhood experiences nyo na sa tingin nyo naka-apekto kung paano kayo mag-react sa mga emotions nyo ngayon. Kaya wag na kayo mag-hesitate, i-share nyo sa amin. Tsaka pwede nyo, yung kung mas mahaba yung i-share ninyo, dun sa Reddit page namin, www.reddit.com/r/tatayhoodpodcast. So, nandito yan, naka-flash yan ngayon sa screen. So, pwede kayo diyang mag-post and anonymous yan. So, yun. Siguro, naman, yung next naman natin dito sa mga nilista natin. Yung, di ba nga yan, mga bata, pag sinabi mo, ayaw umiyak, huwag kang iiyak. Pag umiyak ka, kalalaki mong tao. Kasi ako, nangyari rin sa akin yan Pag umiiyak yung panganay ko dati, sabi ko, ba't ka umiiyak? Anong iniiyak-iyak mo? Napakasimple lang naman yan Sinabihan lang kita, ba't ka iiyak? You're being a victim. Parang ako laging ganun. You're always being a victim. Don't be a victim. Parang ganyan lagi sinasabi ko. Na, nakaka-traumatize naman yun, Tristan. Totoo. Actually, totoo. And ako, aminado ko na-traumatize ko yung panganay ko. Kasi wala naman akong alam na parenting Ang alam ko is kung paano ako pinalaki. So, and kaya nga 'di ba sabi ko sa'yo, palagi ako nagbabasa ng mga parenting book, palagi ako nagre-research kasi alam ko sa sarili ko. Parang after a few years nung malaki na yung anak ko, parang naisip ko na parang may mali talaga, mali ako. So, eto nga, given nga yun na ganun yung mga sinasabi ko na mali nga yun. Pag inisip natin, yung mga bata, well tayo, likas talaga sa atin na
naghahanap tayo ng comfort. Oo. Yung mga bata naghahanap ng comfort yan. Ito napansin ko, isang eye-opener sa akin 'to, eh. May kasama kaming mga ibang pamilya. Tapos yung tatay nung pamilya na yun, yung parang mabait lang, yung chill lang na tatay na tahimik. So, pagka naglalaro, yung anak ko dun umaakay sa tatay na yun, hindi sa akin. Ano yun, yung panganay? Oo, yung panganay. Mas gusto niyang sumama dun sa iba na mga Oo. na parent kaysa sa Mm. akin. Tas ako medyo nahihiya ako kasi parang nagiging alagain siya nung isang tatay. Oo. Na para sa akin, ngayon parang in hindsight sa akin ngayon is parang naisip ko, yung yung anak ko, hindi niya makita yung comfort sa akin, Hmm. nakikita niya sa ibang tao. Kaya gano'n yung nangyayari. So mahirap siyang i-ano, eh, actually after nga nung 'pag naiisip ko nga 'to, medyo nakakalungkot kasi tangina ano ba, too late na ba? Although yung tanong na too late na yan sa susunod na episode natin yan pag-uusapan. So, Oo. pakinggan niyo yung susunod na episode. Pag-uusapan din namin yan kung ano. Pero yun nga, dito kasi, yung early years kasi, ng mga bata, dito natin binibuild yung ano eh, yung, yung emotional support, Hmm. yung, kahit na sabihin natin, eh baby pa naman yan eh, hindi niya yan matatandaan. Ako, ganun yung utak ko eh. Baby pa yan, hindi naman niya matatandaan. Wala pang isip yan. Oo, puwede kasing hindi nila naiintindihan yung mga sinasabi natin nung baby sila. Pero ang nararamdaman nila yung feelings. Yung feelings na ipinapakita natin, nararamdaman yan nung mga bata, eh. And kaya nga madalas, yung mga bata talaga, yun nga kagaya ng sabi ko, parang nature ng mga bata yun na naghahanap ng comfort sa mga nag-aalaga sa kanila. Pero ayan, totoo yan. Sa mga brand new parents diyan, na kung napapansin nyo, pag may sakit especially pag may sakit yung mga anak nyo, mas clingy sila sa nanay nila. Mm. So, yan yung yan yung patunay do sa sinabi ni Tristan. Tsaka yung isa pa din sa mga mahalaga din, yung emotional support na yan. Kasi parang ano din yan eh, character building din yan eh. May mga bata na pag laging pinapagalitan or pinapabayaan or kung ano man, ano yan, magiging takot sa tao yan. Tapos, yung confidence din nila, relatively, magiging mababa. Kaya medyo Mm. mahirap din mahirap din, based sa personal experience ko mahirap na yung isang bata lumaki na walang confidence or konti lang yung confidence sa kanyang katawan kasi hindi siya hindi siya makapag-express ng sarili, hindi siya makapag-seek ng mga bagong kaibigan or even try new things. So, ayun, habang bata pa lang, kumbaga, i-build yun na yung character. Pero Oo. katulad ng sinabi ni Tristan, kung too late pa ba kung matanda na yung anak nyo. So, yun nga, sa next episode na yan. Malalaman natin yan. Meron din tayong kasa na tungkol diyan na too late na ba. Pero, isa ko lang ding idadagdag siguro dito is, um, medyo ano, eh, eto honestly nagi-guilty ako, eh, 'pag napapag-usapan 'tong early parenting or early years ng parenting mo sa mga anak mo. Kasi alam ko nag-fail ako sa panganay ko, eh. And ano 'yun, sobrang dinadala ko 'yan lagi. And hanggang ngayon nga parang 'pag naisip ko, tangina dapat parang mas naging confident siguro 'to kung hindi ako ganito. Siguro ano din, um, ano ba, mamaya na lang kasi naiiyak na ako, eh. Pero para na lang sa mga para sa mga nakikinig, um, siguro baka ano, baka gusto niyo ulit. Siyempre ipo-promote pa rin namin dito yung Reddit namin at saka yung comment section dito sa Spotify. So,
Kayo ba, meron ba kayong nakapagpakita ba kayo ng ano, ng emotional security sa mga anak ninyo nung bata sila? Tsaka ano ba, papaano niyo bang ginawa yun na maramdaman nila na safe sila na ano, kayo yung kasama? Kasi sa akin kasi yun nga, nag-fail ako diyan sa aspeto na yan sa panganay ko, Kasi naramdaman ko na hindi siya feeling safe pagkakasama niya ako. Feeling niya lagi akong magagalit and feeling niya nadi-disappoint niya ako lagi, na Mm. hindi naman gano'n. So, yun. Pero ito, meron pala tayong tinatawag na internal family systems na in short mga iba't ibang party ng bata. Not Iba't party ibang as in parte ng mga physical. bata. Oo, sige. Yun. Not exactly literal na party pero ano siya, kumbaga iba't ibang sides ng bata. May mga brave side, may mga shy side, may mga clingy side. Yung mga ganong klaseng mga emotions. Naalala ko nga yung anak ko, isa sa mga tinuturo sa kanila sa school is yung emotion. Kasi yun nga, importante kasi sa kanila na i-express nila yung sarili nila kung whether ayaw nila or shy or kung ano yung nafe-feel nila. So imagine even sa even sa mga taong may disability ay ini-encourage na i-open up at i-share yung emotion nila. So what more pa kaya sa ating mga um, Normal. normal na Neurotypical. tao. Oo. Normal na tao. Tsaka hindi, ano din, isa pa pala, Ingo, yung isa pang dadagdag ko dito is yung mga bata. Kagaya ng sinabi mo, diba? May brave side, shy side, clingy side. Kumbaga ano yan, kailangan din. Kasi sa panahon ngayon, lagi natin sinasabi, dapat vina-validate natin yung feelings ng mga ibang tao. And siguro dapat sa mga anak din natin, bina-validate din natin kung ano yung nararamdaman nila. Kunyari, yung anak mo, parang matatakotin. Oo. Hindi naman ibig sabihin na takot sila Ang ibig Mm. sabihin lang din naman kasi nito, merong isang part sa loob nila or sa nararamdaman nila na kailangan nila ng assurance and support Mm. sa'yo. Ayun. Na 'di ba, parang hindi mo naman 'pag kunyari natatakot, hindi mo naman puwedeng sabihin, "Napakaduwag mo naman." Hindi. Kasi dati nung lumalaki tayo gano'n, "Ano ba 'yan, napakaduwag mo, ang simple-simple hindi mo magawa." Parang pagka gano'n ba yung sinabi sa'yo, magkakaroon ka ba ng assurance na may tiwala sa'yo yung tatay mo? 'Pag sinabihan, "Ang duwag-duwag mo, ba't di mo pa gawin?" Parang mangyari lang, gagawin mo na lang, pero Oo. hindi Out ka of sure fear sa sa tatay mo. nararamdaman mo. Oo. Ayun, speaking of assurance, siguro dahil nga pinag-uusapan natin earlier is yung mga toddlers. May mga or kahit nga even yung anak ko, um, siya kasi nung kapag nag-i-introduce ako ng bagong pagkain sa kanya, hindi ko kaagad pinapakain sa kanya. Pinapakain ko muna sa taong gusto niya. I mean, yung may trust siya, kumbaga. So, in short, wala Mm. siyang tiwala sa akin. So, So, pareho pala either tayo. Okey. either papakain ko muna sa nanay niya or do sa pinsan niya. Tapos Hmm. pag okay na, saka na siya magfo-follow through. So, yun yung kumbaga sa situation na yun yung sinasabi din ni Tristan na assurance na, sige gagawin ko 'to. Hindi dahil takot ako sa tatay ko, pero dahil okay naman pala siya gawin. Masarap naman pala. Or, um, gagawin ko 'to kasi may tiwala ako dun sa nagbibigay nito sa'kin. Oo, sa sitwasyon ko, wala akong tiwala sa nagbibigay sa akin, pero may tiwala ako dun sa binigyan niya na nauna sa akin, yan. Pero nangyari kasi yun sa'kin din, sa pagkain. Dati, as in nagagalit ako 'pag ayaw kumain ng mga anak ko nung mga niluto ko. Oo. Parang sabi lagi ang dialogue ko lagi diyan na parang, "Ang swerte-swerte ninyo. Nung bata ako wala kaming ganyang pagkain. Ako nung bata ako
makakakain lang kami ng burger pagka merong nagpa-party o naglibre. Ikaw, ito na yung burger, binila na kita. Ayaw mo pang kainin? Napaka-OA mo naman. Parang, kung ako ngayon yun nga eh. In hindsight talaga, pag naisip ko, ano yung mga pinagsasasabi ko? Parang, mas lalo ko lang tinutulak palayo yung mga anak ko sa akin. And tulad yan ngayon, siyempre alam mo na natuto na ako, nagbago na ako. Kaya Oo. sabihin na, ayokong kainin 'to. Ang inaano ko na lang ngayon is, um, kung ang usapan na lang ngayon dito is kung ano yung i-serve, walang pilitan kung kakainin Hmm. niyo or hindi. Kasi ang nangyayari is, nagkaroon na lang ng roles dito sa'min na ang role ko is ise-serve ko and pipiliin ko kung ano yung kakainin nila. Ang role naman nila is sila yung magde-decide kung kakainin nila ito or hindi. Pero siyempre, ang ise-serve ko naman na pagkain sa kanila yung alam kong kakainin nila. Oo. Kung hindi nila maubos, hindi ko na yun ite-take again sa kanila. Kasi dati ginagawa ko is, 'pag hindi nila naubos, isang kagat pa, isa pa, kagatin mo Talaga pa. Kasi ipipilit sayang, mo eh. talaga. Oo, Oo, oo. kasi sayang, eh. O kaya yung baon mo ba't hindi mo naubos, kainin mo yun ngayon. Ngayon parang ang ano na lang is, sige kung hindi mo yun kakainin, magugutom ka. Ang may choice niyan dati kasi nafi-feel bad ako, eh, 'pag nagutom sila, eh. Oo. Ang nangyayari lang, dahil nafi-feel bad ako, sinisisi ko yung sarili ko, pero siyempre ayokong sisihin yung sarili ko, sisisihin ko yung anak ko, na parang, "Eh, ang Hmm. arte-arte niyo kasi, Oo, ang oo. arte-arte niyo, ganito, ganito, ganito." Pero deep inside ako naisip ko, parang naaano ko, naa-upset ako sa sarili ko na parang, "Yung sinerve ko sa inyo hindi niyo kinain." Parang hindi ba ako enough? Hindi ba enough 'tong binibigay ko sa inyo? Meron akong gano'ng nararamdaman. Na parang Hmm. ngayon, since nung binago ko nga yung sistema na, sige kung ano yung nandiyan, yun yung kakainin natin. Pero siyempre hindi ko naman siya bibigyan ng puro broccoli lang or puro gulay Oo. lang. Siyempre Kumbaga bibigyan ko sila nung kunyari bibigyan ko nung chicken, tapos bibigyan ko ng cake. oo. Kung kinain mo lang yung cake, eh di sige fine, yung chicken kahit mamaya mo na kainin yan. Oo. Basta 'pag nagutom ka, hindi ko May pagkain naman kasalanan. diyan. Oo, Oo, may may pagkain ka choices tsaka siya. hindi ko kasalanan. Kasi Oo. binigay ko sa'yo yung choice, eh, na Hmm. nandiyan ka. Parang magkaroon din sila ng, konting accountability. Oo. Medyo simple siyang pakinggan and simple siyang isipin. Pero sa'kin ngayon nagwo-work and ngayon din 'pag mga nasa ibang bahay kami, siyempre yung mga anak ko nga 'di ba laging sinasabi, "Puta hindi kumakain ng kanin." Maraming mga tao sinasabi, "Hala hindi sila kumakain ng kanin?" Ako kahit naririnig naririnig yun ng mga anak ko siyempre and Oo. mararamdaman nila na parang, ano ba kami, weird ba kami na hindi kami kumakain ng kanin? Oo. Kumbaga may So problema ba ako sa amin? oo. So ako, nandun kaagad ako to defend na parang, "Hindi kasi ako lagi na parang, hindi nila gusto yung texture ng kanin, eh." And ako rin sasabihin ko, "Hindi, okey lang 'yan." Palagi kong sinasabi, "Hindi, okey lang 'yan." Kasi mas sinasanay ko sila na 'wag masyadong kumakain ng kanin. Kasi Hmm. pagtanda niyan magkaka-diabetes 'yan. Tas pag-uwi lagi ko sinasabi na sa mga anak ko na parang, "Kung hindi kayo kakain ng kanin, okey lang." Dati kasi hindi naman ako kaagad na gano'n kaagad. Dati Oo. naa-upset ako, eh. Hmm. Tapos pag-uwi papagalitan ko sila. Parang, "Tangina napahiya tayo dun, eh, na ano ganito kaya Oo. nakakahiya, ganito, ganito, ganito." Pero yun nga, ngayon parang kung hindi niyo kakainin and ginagawa ko ngayon bago kami pumunta sa ibang bahay pinapakain ko na sila. Tas kahit Hmm. anong alok ng mga tao, 'pag sinabi na, ayaw nilang kumain." Sabi ko, "Hindi, kumain na sila." Or 'di ba lagi sa'yo, bibili muna kami ng KFC, kasi Oo. may pupuntahan kami, may baon yung mga anak ko. Pinapabaunan ko na, Oo. para hindi na nila kailangan na sabihin na hindi ka kumakain niyan or para wala ng discussion sa ibang pamilya. Oo. And ayoko lang din kumbaga, di ko alam kung tama ito or mali. Shini-shield ko na muna sila sa gano'n na ang importante
kaya kong i-provide yan sa inyo. Ang importante, ako yung nagpo-provide sa inyo. Kahit anong sabihin ng mga ibang tao, wala tayong pakialam. Kahit kainin pa natin tae, kung masaya tayong kumain nun, walang pakialam yung ibang tao. Basta kayo, anak ko kayo. Yun. Well, ako, not sure about sa tae part, pero as long as kumakain mo yung anak mo, and healthy naman, at I mean, in terms of nutrition, hindi naman sila malnourished, I think that's okay na. Oo, yun nga. So, sa akin, hindi ko na siya inaano. And, masyadong iniisip. Pero, hindi ito, iniisip. yan yung kanina, yung kinakwento mo yung regarding sa pagluluto, bakit ayaw yung kumain, ang arte-arte nyo, yun, balik muna tayo doon. Kasi sobrang nakarelate ako dyan dahil nung panahon na hindi ko alam kung ano yung pwedeng kainin ni Sven maliban sa fast food. Nag-eksperimento ako sa mga pagkain. So, imagine every night or almost every day nagluluto ako ng 2 putahe araw-araw. Kasi gusto ko malaman na ano ba ikakainin ng anak ko. So, ang nag-end up is sinigang yung kinain niya. So, nung kinain niya yung sinigang, kahit papaano, kailangan ko siya i-tweak kasi gusto kong kapag kumain siya ng sinigang, madami siya makakain. So, tinikman ko siya, tapos pinapalitan ko pa isa-isa yung mga ingredients. Let's say yung cut ng baboy, imbes na spare ribs, yung liempo, kapag hindi nag-work, ibabalik ko yung... So talagang every component, kung paano ko din siyang hugasan. So every component ng sinigang na yan, meticulously ko inisa-isa kung ano yung... di talagang parang ako nag-troubleshoot, kumbaga. Tapos tingnan ko din kung kaya ba niya ng may sili. Yung siling haba, may konting spice. Yung green. Yung green, kaya naman niya. Tapos yung gulay din, inisa-isa ko yung pakainin sa kanya kung ano yung gulay na gusto niyang kainin, gaano kalaki yung cut. So, doon pa lang, kailangan ko din, parang, yan yung parang gusto mo din ipunto na, ayun, katulad earlier, na okay lang yan, naintindihan kita. Naintindihan ko yung feelings mo. So, ganun din ako doon sa kid ko na, kay Sven, na okay lang yan, nagigets kita. Alam ko kung bakit ayaw mo to. Alam ko kung bakit ayaw mo ng ganyan. Yun nga lang sa akin. Medyo mahirap kasi hindi niya kayang i-articulate yun. Pero eventually, present day, malakas na siyang kumain ng sinigang. So, alata namang malakas biglang kumain si Sven. Bilog na bilog, di ba? Pero yun nga, siguro, mas siguro ang nabigay lang namin talaga na example ni Ingo yung sa pagkain. Kasi nga, parang doon yung common denominator namin yung medyo picky eaters. Pero yun nga, hindi namin, siguro ang masasabi ko lang dito kasi is, kahit na ganun nga yung nangyayari or may mga iba't ibang mga feelings yung mga bata natin or preference or yung mga anak natin or preference, as long as hindi sila nakakasakit ng ibang tao or hindi nakakaperwisyo ng ibang tao, dapat ipakita lang natin siguro na naiintindihan natin sila or iparamdam natin sa kanila na nandyan lang tayo to support and magtiwala lang kayo. May tiwala ako sa feelings ninyo. Yun. Oo, may trust talaga. Kaya kayo guys, kung gusto niyo naman i-share kung paano niyo tinutulungan yung anak niyo maintindihan yung kanilang emotions or yung mga challenges niyo kung paano i-regulate yung emotions nila, especially sa mga sa mga bata or sa mga infants or mga toddlers, may sila, madalas silang nagka-tantrums. So malamang yung cause ng tantrums nila, either frustrated sila or mer silang hindi makuha. Baka may mga challenges din kayo regarding dito sa topic na to. Again,
reddit.com/r/tatayhood podcast para sa mga verbatim yung mga sagot. Oo, tsaka yan, anonymous naman yan kung at least maganda rin pasaya din kasi kami na pag nakakita kami ng nagpo-post dun sa Reddit. Tsaka binabasa talaga namin and sinasagot namin talaga yan. So, fake news yun, yung sinabi nung The Broden na hindi daw kami nagbabasa ng mga comment. Binabasa namin, tas sumasagot kami yan lagi. So, comment lang kayo. Pero ito, ano nga ba yung long-term effects ng early parenting? Tingin mo? Sa akin, yung long-term effects or yung siguro yung importance ng early parenting or especially sa mga toddlers ay yun yung magiging baseline nila kung paano sila mag-establish ng relationship siguro, well, hindi ako child psychologist pero based doon sa mga personal observation ko, especially sa mga mga kids na OFW yung not anak, yung nanay or tatay, meron silang certain longing for that parental figure, whether it's their mom or their dad. Kaya nga may mga mommy issues, may mga daddy issues. Oo nga no, yung daddy issues no, kasi wala yung tatay or wala. Hindi, kumbaga absentee father. Oo, so hindi nila alam na ganito pala yung dapat ina-act ng mga lalaki. Kasi wala din siyang, sabihin natin, only child din siya. So hindi din niya alam kung paano dapat mag-act ang isang individual pag nasa relationship. So yung mga ganun. Or especially pag abusive. So definitely, ibang animal naman yung isang abusive na relationship. Pero yan, mahalaga talaga yung early years na yan. Kaya nga sabi nila, start them young Oo, tama. Pero ito kasi nga kagaya ko. Ito na naman, isisingit ko na naman yung sarili ko. So, pero kasi nga, paano kung siguro ito, tatanong ko na to, tas ako na rin ang sasagot nito. Kasi, paano kung nagkulang nga tayo dati? Parang ako, di ba? Kasi hindi ko naman alam kung paano ang parenting dati doon sa panganay ko. Paano ang gagawin mo? Pero ang masasagot ko nga dyan is, kasi lagi ko yung tinatanong sa totoo lang. Paano to kasi malaki na siya. Nung parang medyo natuto na ako, parang na-realize ko lahat na tangina mali ako. Parang 10 na siya. Tas laging sinasabi, naku kung paano mo pinalaki yan hanggang maging 7 years old, hindi mo na mababago yan. Hindi totoo yun. So, ngayon, naisip ko ngayon, hindi pa naman huli yung lahat na kasi yung utak naman ng tao, kaya namang mabago. Sabi nga ni Teacher Fiji, di ba? Hindi nagde-develop yung utak ng mga tao hanggang mag-25 ka. Oo. Yung frontal cortex and all that science things na sinabi ni Teacher Fiji. So, kaya pa ring ma-rewire at saka matuto. And kung yung anak mo, lalo yan sa case ko, 10. Siguro, ang mas naging lesson ko sa nangyari dito sa akin, sa sitwasyon na to, parang napaka-importante yung maging open ako na mag-improve ulit at mag-connect ulit sa panganay ko. Yan ngayon, parang ngayon, mas nung weekend lang, nagalit ako kasi naisip ko, tangina sabi mo, papagawa natin yung baril mo. Pupunta tayo sa shop. Hindi mo dala yung battery. Tapos iniwan mo yung pinto ng bahay bukas. So nasa kotse, naiinis ako na parang ano pa yan? Ba't hindi ka nag-iisip? Ganto. Ang dami ko na sinabi, pero hindi naman pasigaw. Ang ginawa ko, binuhos ko yung init ng ulo ko kay Luis. Mini-message ko si Luis na parang, ay nako, ang tanga-tanga, ganito. Pero hindi ko sa kanya sinabi. Tapos nung nasa biyahe, tahimik lang siya. Tapos nung huli,
naisip ko na naman, tangina mali na naman ako, nagalit na naman ako. Nag-sorry ako dun sa bata. Sinabi ko, Rigo, sorry, nagalit na naman ako. Ang ano ko lang kasi is gusto ko lang mas maging responsible ka. In-explain ko na para sa akin nga actually mahirap yun kasi inaamin ko na mali ako eh. Natuwa Actually, nga ako sa sagot ng anak ko na parang sabi niya, no dad, no tata, you don't have to say sorry. It's not even your fault. It was my fault and I do get it. I do get why you got mad, ganto. Pero sabi ko, but still I should have been more patient na dapat ano lang, dapat naintindihan ko and yung nangyari kasi na nagdadaldal ako, mas lalo kang nataranta at na-stress and you messed up palalo. So naisip ko na parang mali yun and binibigyan ko sila ng opportunity na sabihin din sa akin na mali ako. Yun yung parang more on naging realization ko for nitong recent years. Alam mo Tristan, ini-imagine ko yung mga panahon na hindi ka pa masyadong aware na naging harsh ka sa anak mo. Na-imagine ko na may mga ibang session or ibang outrage ka na pinapakita mo lang yung back ng palad mo. Tapos sabi mo lang, you see this will land on your face. Mga ganun. Ito, isa pang ano pare. Nung bata pa si Rigo, meron siyang, may nakita siyang action figure. Hindi action figure. Nakita niya, napanood niya sa TV. Si Hulk. Si Hulk? Si Hulk, yung green. Yung green. The Incredible Hulk. Diba, ano siya, yung nagwawala, galit. Kaya tapos sinabi niya, ano siya nito parang 4 or 3 years old. 4 or 5, mga ganyan. Sinabi niya kay Luis, look mama, it's tatay. Si Hulk. So, ngayon si Luis inaasar na talaga ako na, Hulk ka pala eh. Yan, nakita mo. Tingin na sa'yo nung bata, ikaw si Hulk. Kasi, kung magwala ka, pag konting bagay, galit na galit ka lagi doon sa bata, ganto. So sa akin, medyo naging eye-opener din yun na parang tangina tingin sa akin ng anak ko monster. Hindi, paano ako yun nga, sa mga nakikinig nitong sa mga nakikinig ngayon dito, siguro, lagi nyo pa rin isipin, hindi naman huli pa yung lahat. Kahit matanda na yung anak nyo, kailangan lang talaga mag-umpisa siya lahat sa atin. Yung pagiging open at yung pag-repair ng connection. So, siguro, maganda din, mag-comment ulit kayo sa Reddit or mag-post ulit kayo sa Reddit or mag-comment kayo dito. Siguro ito, sagutin nyo lang tong tanong namin na nandito na pinipare din namin. Para sa mga listeners na may mga older kids, may mga bagay ba kayo na gustong baguhin o i-repair sa relationship nyo ngayon? Parang sa akin. And ano yung ginagawa nyo para makabawi? Pero Tristan, ako talagang kudos talaga sa'yo dahil ikaw yung tipong na-acknowledge yung issue and in-actionan mo. Kasi parang ang hirap gawin yan eh. Especially pag develop na yung frontal cortex natin. Feeling ko minsan, baka hindi pa develop yung frontal cortex ko eh. Kaya parang, ako nga no, mali nga ako no. Kaya mabilis akong umamin pag mali eh. Pero, yun nga, sa mga nakikinig, yan yung patunay na siguro tandaan na lang natin or ma-realize natin na wala talagang perfect na magulang. And even, siguro, like kami ni Tristan, na ilang taon na siya magulang, ilang taon din akong parent, pero may mga bagay pa rin na natututunan pa rin namin. Kaya, talaga, journey talaga tong being a parent. And parang mas-surprise ka na lang na, ay, nagawa ko pala to dati, dapat pala hindi ko siya gagawin. Or, buti na lang ginawa ko to at naging ganito yung anak ko. Parang, yun. So,
Talagang continuous learning, kumbaga. Continuous learning, continuous improvement. And ano rin, syempre, alam mo kasi yung parenting is really, really hard work. Pero bawat oras na binibigay natin sa mga anak natin, sa bawat validation ng feelings nila, bawat moment na nandyan tayo para sa kanila, sobrang laking impact nun hanggang tumanda sila and matatandaan nila yon. I'm sure of that. So, yun lang. Siguro, dito na natin to sasapusin. Salamat na lang ulit sa pakikinig mga papa. Sana gustuhan niyo itong episode na to. Share nyo rin to sa kapwa nating mga tatay para sagutin natin yung mga tanong ninyo sa comments at i-message nyo kami. Salamat mga papa.